Ayon sa mga pag-aaral sa larangan ng cardiology, may ilang uri ng pagkain na kapag madalas kinokonsumo tuwing gabi ay maaaring magpataas ng panganib ng sakit sa puso, lalo na sa mga matatanda. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 uri ng pagkain na inirerekomendang iwasan sa gabi, ayon sa mga eksperto sa kalusugan ng puso. Ang layunin ay mabigyan ng tamang impormasyon ang mga senior upang makagawa ng mas ligtas at makabubuting desisyon para sa kalusugan ng cardiovascular system. Ang mga processed meats tulad ng hotdog, ham, bacon, longganisa, at iba pang uri ng naprosesong karne ay karaniwang bahagi ng hapunan o merienda sa gabi. Bagamat madaling ihanda at may mahabang shelf life, ipinapayo ng mga eksperto sa puso na dapat itong iwasan, lalo na sa gabi, dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan ng cardiovascular system. Ayon sa isang malawak na pag-aaral na isinagawa ng Harvard School of Public Health noong 2010, ang regular na pagkonsumo ng processed meats ay may kaugnayan sa 42% mas mataas na panganib ng coronary heart disease. Ang pangunahing dahilan nito ay ang mataas na antas ng sodium at saturated fats na ginagamit sa pagpoproseso ng mga naturang produkto. Halimbawa, isang serving ng hotdog ay maaaring maglaman ng mahigit 500 mmol ng sodium, halos 1/4 ng inirerekomendang daily intake. Para sa mga taong may hypertension, kapag kinain sa gabi, ang labis na sodium ay hindi agad na ilalabas ng katawan habang natutulog, na maaaring magresulta sa fluid retention, alta presyon sa gabi, nocturnal hypertension, at labis na pagtrabaho ng puso habang nagpapahinga ang katawan. Dagdag pa rito, ayon sa ulat ng World Health Organization noong 2015, ang processed meat ay isinama sa listahan ng Group 1 carcinogens, na nangangahulugang may malinaw na ebidensya na ito ay nakapagpapataas ng panganib sa cancer, partikular sa colorectal cancer. Bagamat ito ay mas kilala sa aspeto ng cancer, maraming ebidensyang nagsasabing ang pareho ring mga mekanismo gaya ng inflammation at oxidative stress ay nakakaapekto rin sa kalusugan ng puso. Bukod sa sodium, mataas din ang processed meats sa saturated fat at preservatives gaya ng nitrates at nitrites. Ayon sa isang review article na inilathala sa Current Atherosclerosis Reports noong 2018, ang mga compound na ito ay maaaring magpababa ng endothelial function at magpabilis ng pagbuo ng plaque sa mga daluyan ng dugo. Kapag ito ay naging tuloy-tuloy, tumataas ang panganib ng atherosclerosis, isang kondisyon kung saan naninigas at kumikipot ang mga ugat, dahilan ng atake sa puso at stroke. Para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, ang epekto ng processed meats ay maaaring mas malala. Sa edad na ito, natural nang bumababa ang kakayahan ng bato na mag-filter ng sobrang asin at ang elasticity ng mga blood vessels. Kaya't ang pagkain ng processed meat sa gabi ay naglalagay ng karagdagang stress sa mga organong ito. Lalo na kung may kasamang iba pang risk factors gaya ng diabetes, obesity, o kakulangan sa ehersisyo. Sa halip na kumain ng processed meats bilang hapunan or late-night snack, mas mainam na pumili ng alternatibong mas mababa sa sodium at saturated fat. Ilan sa mga ligtas at mas mainam na opsyon ay ang inihaw na manok na walang balat, pinasingawang isda, tofu, o hard-boiled egg. Ayon sa Journal of the American College of Cardiology 2020, ang mga diet na may mataas na plant-based protein at low-fat animal sources ay may positibong epekto sa blood pressure at lipid profile ng mga matatanda. Sa kabuuan,
Ang processed meats ay maaaring maging sanhi ng silent stress sa puso, lalo na kung kinakain sa gabi. Sa oras na ang katawan ay dapat nagpapahinga at nagre-regenerate. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng ganitong uri ng pagkain, lalo na sa hapunan o bago matulog, makatutulong ito sa pagpapanatili ng maayos na blood pressure, paggana ng puso, at pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular system. Ang instant noodles at mga dilatang pagkain ay bahagi na ng pang-araw-araw na dieta ng maraming Pilipino at mga senior sa buong mundo. Dahil sa pagiging abot-kaya, madaling lutuin, at matagal mapanis, madalas itong nagiging pangunahing pagkain tuwing gabi, lalo na kapag pagod o wala ng oras magluto. Ngunit ayon sa mga eksperto sa nutrisyon at cardiology, ang madalas na pagkain ng mga ganitong uri ng pagkain, lalo na sa gabi, ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng puso. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang sobrang mataas na sodium content ng mga instant noodles at canned goods. Ayon sa isang nutritional analysis na inilathala sa Nutrition Research and Practice noong 2014, isang pakete ng instant noodles ay karaniwang naglalaman ng 1,500 hanggang 1,800 ml ng sodium, halos lampas na sa inirerekomendang daily intake na 1,500 ml para sa mga senior na may hypertension, ayon sa American Heart Association AHA-C. Samantala, isang lata ng sardinas or meatloaf ay maaaring may 700 1,000 ml ng sodium sa isang serving. Kapag kinonsumo sa gabi, mas lalong nahihirapan ang katawan na i-regulate ang fluid balance na maaaring humantong sa edema, alta presyon, at labis na stress sa puso habang natutulog. Ang sobrang sodium intake ay may direktang epekto sa blood pressure at cardiovascular health. Sa isang pag-aaral ng Journal of the American College of Cardiology noong 2020, ipinakita na ang bawat 1,000 mg na sobrang sodium sa araw-araw ay kaugnay ng 18% mas mataas na panganib ng cardiovascular events tulad ng stroke at heart failure. Kapag ito ay regular na ginagawa sa gabi, ang cumulative effect ay mas mataas ang posibilidad ng tinatawag na non-dipping blood pressure pattern, isang kondisyon kung saan hindi bumababa ang presyo ng dugo sa gabi, na ayon sa European Society of Hypertension ay isang independent risk factor para sa heart disease. Bukod sa sodium, ang mga canned goods at instant noodles ay karaniwang mataas din sa saturated fat at monosodium glutamate (MSG), isang additive na ginagamit upang mapalakas ang lasa. Bagamat ligtas ang MSG sa karamihan ng tao, may ilang individual, lalo na ang mga matatanda, na maaaring maging sensitibo dito. Sa isang clinical trial na isinagawa sa Japan noong 2016 Appetite Journal, ipinakita na ang labis na intake ng MSG ay may kaugnayan sa pagtaas ng central adiposity at insulin resistance, na parehong mga risk factor para sa metabolic syndrome at cardiovascular disease. Hindi rin dapat balewalain ang preservatives at artificial flavorings na ginagamit sa mga produktong ito. Ang mga compound gaya ng sodium nitrite, sodium benzoate, at phosphates ay may potensyal na magdulot ng oxidative stress sa vascular endothelium. Ayon sa isang review na inilathala sa Frontiers in Nutrition noong 2021, ang oxidative stress ay nagpapababa sa kakayahan ng ugat na mag-relax at nagdudulot ng early vascular aging, isang kondisyon na mas madalas makita sa mga matatanda. Para sa mga senior na may kasaysayan ng heart disease, diabetes, o kidney problems, ang pagkain ng instant noodles at canned goods sa gabi ay hindi lamang simpleng hindi mainam. Ito ay may potensyal na makasama sa buhay sa katagalan. Sa halip na umasa sa mga instant na pagkain,
Inirerekomenda ng mga dietitian ang mga natural at minimally processed options, gaya ng nilagang gulay, pinasingawang isda, o sopas na gawa sa low-sodium broth at sariwang sangkap. Sa kabuuan, bagamat praktikal ang instant noodles at canned goods, ang epekto nito sa puso, lalo na kung gabi ito kinakain, ay hindi dapat baliwalain. Para sa mga taong lampas 60 taong gulang, ang wastong pagpili ng pagkain sa gabi ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan. Ito ay bahagi ng aktibong pag-iwas sa mga kondisyon gaya ng hypertension, heart failure at stroke. Ang pagbabawas o tuluyang pag-iwas sa mga pagkaing mataas sa sodium at preservatives ay isang hakbang patungo sa mas matatag at malusog na puso. Ang mga matatamis na pagkain tulad ng cake, ice cream, donuts, at iba pang dessert ay madalas itinuturing na reward o pampatanggal stress tuwing gabi. Ngunit sa larangan ng preventive cardiology, malinaw ang babala ang labis na asukal, lalo na kapag kinokonsumo sa gabi, ay may direktang epekto sa kalusugan ng puso, lalo na sa mga matatandang edad 60 pataas. Ayon sa datos mula sa Journal of the American Heart Association 2014, ang mga individual na ang diet ay binubuo ng higit 17 cents 21% ng total calories mula sa added sugar, ay may 38% mas mataas na panganib ng pagkamatay, dulot ng cardiovascular disease, kumpara sa mga may mas mababang sugar intake. Karaniwan, isang slice ng cake o isang scoop ng ice cream ay maaaring maglaman ng 20 to 30 gramo ng added sugar, na halos katumbas na ng itinatakdang daily limit para sa mga adultong babae 25g at lalaki 36g. Ayon sa rekomendasyon ng American Heart Association, kapag ang asukal ay kinokonsumo sa gabi, lalo na kung wala ng aktibong pisikal na aktibidad, ito ay mas mabilis na naiipon sa anyo ng triglycerides sa dugo. Ayon sa isang pagsusuri sa Diabetes Care 2018, ang mataas na triglyceride levels ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng atherosclerosis, isang kondisyon kung saan namumuo ang taba sa dingding ng mga ugat, na nagdudulot ng pagbabara at maaring humantong sa heart attack o stroke. Bukod dito, ang spike sa blood sugar sa gabi ay nagdudulot ng insulin surge, na kapag madalas ay nagiging sanhi ng insulin resistance, isang pangunahing risk factor ng type 2 diabetes at cardiovascular disease. May isa pang aspeto na dapat bigyang pansin, ang epekto ng sugar sa sleep quality. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Clinical Sleep Medicine 2016, ang mataas na sugar intake sa gabi ay nauugnay sa hindi tuloy-tuloy na pagtulog, mas madalas na paggising sa gabi, at pagbawas sa deep sleep. Ang mahinang kalidad ng tulog ay may domino effect sa cardiovascular health. Kapag kulang ang tulog, tumataas ang cortisol at sympathetic nervous system activity, na parehong nagpapataas ng blood pressure at resting heart rate. Sa mga matatanda, ito ay lalo pang pinapalala ang panganib ng heart failure at arrhythmia. Bukod dito, ang labis na asukal ay may epekto sa inflammatory markers ng katawan. Sa isang review article na inilathala sa Nutrients Journal 2020, ang chronic high sugar intake ay pinatataas ang antas ng C-reactive protein CRP, isang biomarker ng systemic inflammation na may matibay na ugnayan sa cardiovascular morbidity at mortality. Ang kombinasyon ng systemic inflammation at oxidative stress ay isang kilalang pathway na nagpapabilis ng pagkasira ng endothelium sa mga ugat, na isa sa mga unang hakbang ng coronary artery disease. Sa konteksto ng senior health, ang metabolism ng mga matatanda ay mas mabagal, at ang kakayahan ng pancreas na mag-regulate ng insulin ay natural na humihina sa edad.
kaya't ang pagkain ng mga matatamis sa gabi ay mas mabilis na nagdudulot ng metabolic imbalance sa mga taong higit 60 taong gulang. Ang mga epekto ay maaaring hindi agad maramdaman, ngunit unti-unting nagpapalala ng cardiovascular risk profile ng isang individual. Bilang alternatibo, inirerekomenda ng mga dietitian at cardiologist ang mga dessert na mababa sa glycemic index at hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ilan sa mga halimbawa ay sariwang prutas, gaya ng berries, avocado, o maliit na bahagi ng unsweetened Greek yogurt. Ang mga ito ay may mas mababang epekto sa insulin response at nagbibigay pa ng fiber at antioxidants na makabubuti sa puso. Sa kabuuan, ang pag-iwas sa mga matatamis na dessert sa gabi ay hindi lamang tungkol sa kontrol ng timbang, kundi ito ay mahalagang hakbang sa pagpigil sa silent cardiovascular damage. Para sa mga senior adults, ang maliliit na pagbabagong ito sa pagkain tuwing gabi ay maaaring magbigay ng makabuluhang benepisyo sa pangmatagalang kalusugan ng puso at kalidad ng pagtulog. Ang mga pagkaing pinirito gaya ng French fries, chicharon, fried chicken, at iba pang katulad na pagkain ay karaniwang itinuturing na masarap at nakabubusog, lalo na bilang hapunan o late-night snack. Gayunman, mula sa pananaw ng cardiology at clinical nutrition, ang madalas na pagkonsumo ng fried foods, lalo na sa gabi, ay may malinaw na kaugnayan sa pagtaas ng panganib ng sakit sa puso, stroke, at metabolic disorders, partikular sa mga taong nasa edad 60 pataas. Ang pangunahing dahilan ay ang mataas na antas ng trans fats at saturated fats na karaniwang matatagpuan sa mga pagkaing pinirito sa mantikang paulit-ulit na ginagamit. Ayon sa isang malawakang meta-analysis na inilathala sa British Medical Journal BMJ, noong 2021 ang regular na pagkain ng fried foods ay nauugnay sa 28% na mas mataas na panganib ng major cardiovascular events tulad ng heart attack at stroke, lalo na kung ang pagkain ay fried sa industrial seed oils tulad ng soybean oil, corn oil, o palm oil, na madaling masira at maglabas ng oxidative compounds sa mataas na init. Ang proseso ng pagprito sa mataas na temperatura ay nagre-resulta sa formation ng advanced glycation end products AGEs at acrylamide, mga compound na may pro-inflammatory at pro-oxidative effects sa katawan. Sa isang pagsusuri na inilathala sa Journal of the American College of Nutrition 2019, ipinakita na ang AGEs ay nagpapabilis ng pagtigas ng ugat arterial stiffness at nakakaapekto sa endothelial function, na parehong mahalagang salik sa pathogenesis ng atherosclerosis. Sa mga matatanda, ang kakayahan ng katawan na mag-detoxify ng mga compound na ito ay nababawasan, kaya't mas mataas ang posibilidad ng akumulasyon at epekto nito sa cardiovascular health. Isa pa sa mga kritikal na epekto ng fried food sa katawan ay ang pagtaas ng LDL cholesterol low-density lipoprotein at pagbaba ng HDL cholesterol high-density lipoprotein. Ayon sa European Journal of Clinical Nutrition 2015, ang mga individual na madalas kumain ng piniritong pagkain ay may mas mataas na total cholesterol, mas mataas na triglycerides, at mas mababang HDL levels, isang profile na kilalang nagpapataas ng panganib ng coronary artery disease. Kapag ang fried food ay kinain tuwing gabi, ang epekto nito ay mas nakasasama. Una, ang metabolic rate ng katawan ay bumabagal sa gabi, kaya't mas matagal bago matunaw at maiproseso ang mga taba.
Ang hindi agad na metabolize na fat ay naiipon sa mga ugat at atay, na maaaring magdulot ng fatty liver disease o insulin resistance. Pangalawa, ang late-night high-fat meal ay napatunayang nagpapababa ng heart rate variability HRV sa mga matatanda. Ayon sa isang pag-aaral sa Nutrients Journal 2020, na nagpapahiwatig ng mas kaunting kakayahan ng puso na mag-adapt sa physiologic stress habang natutulog. Hindi rin maikakaila ang epekto ng fried foods sa blood pressure. Sa isang cohort study na isinagawa sa South Korea at inilathala sa Clinical Nutrition 2017, ipinakita na ang madalas na pagkain ng deep-fried food ay may direktang ugnayan sa pagtaas ng systolic at diastolic blood pressure, lalo na sa mga kababaihang post-menopausal. Ito ay dahil sa pro-inflammatory effect ng trans fats at ang sodium na madalas kasama ng mga pagkaing ito. Bilang alternatibo, inirerekomenda ng mga eksperto ang steamed, grilled, or baked options sa halip na pinirito, lalo na sa hapunan. Halimbawa, ang grilled fish or steamed vegetables ay may mas mababang caloric density at hindi naglalaman ng trans fats. Ayon sa American Journal of Preventive Cardiology 2021, ang ganitong paraan ng pagluluto ay hindi lamang nakababawas ng taba, kundi nakatutulong din sa pagpapanatili ng optimal lipid profile at blood pressure, lalo na sa populasyong may edad. Sa pangkalahatan, ang mga pagkaing pinirito ay dapat bawasan o tuluyang iwasan sa gabi, lalo na ng mga taong nasa senior age group. Ang pagsasaayos ng oras at uri ng pagkain sa gabi ay isang konkretong hakbang upang mapababa ang panganib ng mga cardiovascular events. Sa halip na pumili ng pagkain base sa panlasa lamang, ang mga matatanda ay dapat isaalang-alang ang pangmatagalang epekto nito sa puso, daluyan ng dugo, at pangkalahatang kalusugan. Ang pag-inom ng malamig na soft drink o energy drink sa gabi ay isang karaniwang gawi ng maraming tao, kabilang na ang mga matatanda. Sa unang tingin, ito ay maaaring magbigay ng pansamantalang kasiyahan o pakiramdam ng refreshing, lalo na pagkatapos ng hapunan. Ngunit mula sa pananaw ng preventive cardiology at geriatric medicine, ang regular na pagkonsumo ng mga inuming ito tuwing gabi ay may negatibong epekto sa kalusugan ng puso, lalo na sa mga may edad na 62 pataas. Ang soft drinks ay kilala sa napakataas na asukal. Isang lata ng regular na soft drink ay maaaring maglaman ng 35 to 40 gramo ng added sugar, halos doble ng rekomendadong daily limit para sa mga senior, ayon sa American Heart Association AHOA. Ayon sa isang cohort study na inilathala sa Circulation Journal noong 2015, ang mga taong madalas uminom ng sugar-sweetened beverages ay may 20% mas mataas na panganib ng pagkamatay mula sa cardiovascular disease kumpara sa mga hindi umiinom, lalo na kung ito ay iniinom sa gabi. Ang biglaang pagtaas ng blood glucose ay nagpapahirap sa insulin regulation at nagdudulot ng metabolic stress habang natutulog ang katawan. Sa kabilang banda, ang energy drinks naman ay may taglay na mataas na level ng caffeine at stimulants tulad ng taurine, guarana, at ginseng. Ayon sa Journal of the American Heart Association 2019, ang pag-inom ng energy drinks ay maaaring magdulot ng electrical disturbances sa puso, kabilang ang QT interval prolongation, isang kondisyon na maaaring magresulta sa arrhythmia, lalo na sa mga matatanda na may pre-existing heart conditions. Sa parehong pag-aaral, ipinakita rin na kahit isang energy drink lamang ay sapat na upang magdulot ng hindi regular na tibok ng puso
sa mga sensitibong individual. Bukod pa rito, ang kombinasyon ng caffeine at asukal ay may epekto sa blood pressure at sympathetic nervous system activity. Ayon sa isang clinical trial na isinagawa sa Mayo Clinic noong 2017, ang mga kalahok na uminom ng energy drink ay nagkaroon ng makabuluhang pagtaas sa systolic blood pressure average, 46.22 mmHg sa loob lamang ng 9 minuto. Para sa mga senior na may hypertension o kasaysayan ng stroke, ang ganitong pagtaas sa blood pressure, even kung panandalian, ay maaaring magdulot ng komplikasyon gaya ng ischemic attack o cardiac overload. Hindi rin ligtas ang mga diet soft drinks na walang asukal. Ayon sa isang observational study na inilathala sa Stroke Journal ng American Heart Association 2019, ang mga kababaihang umiinom ng artificially sweetened beverages araw-araw ay may 31% mas mataas na panganib ng stroke. Lalo na ang ischemic type. Bagamat walang calories, ang mga artificial sweeteners gaya ng aspartame at sucralose ay pinaniniwala ang nakaapekto sa gut microbiome at glucose tolerance, na parehong may implikasyon sa cardiovascular at metabolic health. Para sa mga taong higit 60 taong gulang, ang pag-inom ng soft drinks o energy drinks sa gabi ay lalo pang mapanganib dahil sa natural na pagbawas ng renal clearance at autonomic regulation. Ang caffeine ay maaaring magpababa ng kalidad ng tulog sa pamamagitan ng pag-block ng adenosine receptors, habang ang mataas na asukal ay nagpapataas ng oxidative stress at low-grade inflammation, mga salik na konektado sa cardiovascular aging. Ayon sa Aging Research Reviews 2021, bilang mas ligtas na alternatibo, inirerekomenda ng mga eksperto ang plain water, herbal teas tulad ng chamomile o ginger tea, o diluted fresh fruit juice na walang added sugar kung kinakailangan. Ang mga inuming ito ay hindi lamang mas ligtas para sa puso, kundi nakatutulong din sa hydration at digestive function sa gabi. Sa pangkalahatan, ang pag-iwas sa soft drinks at energy drinks, lalo na sa oras ng gabi, ay isang praktikal at makabuluhang hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng puso ng mga senior. Ang mga inuming ito ay hindi lamang nagdudulot ng pansamantalang epekto, kundi may pangmatagalang implikasyon sa blood pressure, heart rhythm, at vascular function. Sa halip na magbigay ng enerhiya o ginhawa, maari itong maging sanhi ng hindi inaasahang panganib sa gabi, kung kailan ang katawan ay dapat nagpapahinga at nagsasaayos ng sarili. Ang pagpili ng tamang pagkain sa gabi ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng maayos na kalusugan ng puso, lalo na sa mga taong higit 60 taong gulang. Gaya ng ating natalakay, ang mga pagkaing mataas sa sodium, saturated fat, added sugar, at stimulant compounds ay maaaring magdulot ng metabolic at cardiovascular stress sa panahon kung kailan ang katawan ay dapat nagpapahinga at muling nagre-rehenerasyon. Ang mga epekto nito ay hindi agad-agad nararamdaman, ngunit sa paglipas ng panahon ay maaaring humantong sa alta presyon, atherosclerosis, arrhythmia, at iba pang seryosong kondisyon sa puso. Bilang rekomendasyon, makabubuting iwasan ang processed meats, canned goods, matatamis na dessert, fried foods, at mga inuming gaya ng soft drinks at energy drinks sa oras ng hapunan o bago matulog. Sa halip, pumili ng mga pagkaing mas magaan, natural, at mababa sa sodium at asukal. Ang mga alternatibong tulad ng inihaw na isda, pinasingawang gulay, sariwang prutas, at herbal tea ay hindi lamang ligtas, kundi tumutulong din sa mas maayos na tulog at mas mababang blood pressure sa gabi.
Kung nakatulong sa iyo ang impormasyon sa video na ito, i-like at i-share ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaari ring makinabang sa kaalamang pangkalusugan. I-comment ang inaalagaan ko ang puso ko kung handa ka nang simulan ang mas ligtas na mga gawi tuwing gabi. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang makasubaybay sa mas marami pang gabay sa nutrisyon, kalusugan ng puso, at pangangalaga sa sarili para sa mga senior.